Magandang araw. Ako nga pala si Bianca, 22 years old. Lumaki ko sa isang bayan na lahat ng kumakalat na kwento ay madaling pinapaniwalaan ng lahat. Kumbaga, tsismis na ang naging pampalipas ng oras ng mga tao roon, lalo na ng mga nanay at mga kababaihan. Wala pala akong kapatid. Ang tanging kasama ko sa bahay ay ang tatay ko na si Nico. Ang nanay ko naman, namatay siya sa panganganak sa akin. Naikwento sa akin ng lola ko na sumakabilang buhay na inaswang daw ang mama ko. Nagpapasalamat daw sila sa Diyos na nakaligtas ako. Tinanong ko kay Papa dati ang tungkol sa bagay na yon. Pero sabi niya hindi naman daw totoo. Dahil sa balo si Papa at masasabi ko may karisma pa rin, ay may ilang babaeng nagpapapansin sa kanya. At isa na roon ang kapitbahay naming si Aling Tonya, na byuda at may 2 anak. Bukod sa mga anak ni Aling Tonya, ay kasama rin nito sa bahay ang nanay nito na matanda na. Bale, magkatapat ang bahay namin. Opo, Nico! Labasan, labasin mo naman ako! Napahinto ako sa pagbabasa ng romance pocketbook nang marinig ko ang matinis na boses ni Aling Tonya sa labas ng aming simpleng bahay. Lumabas ako at nakita ko si Aling Tonya na may dalang mangkok. Aling Tonya, wala po si Papa. Bakit po? Naku, sayang naman. Ang aga pa. Nasaan siya? May trabaho po siya sa bayan. Bakit nga po? Nagluto kasi ako ng nilagang baboy. Naparami kaya naisipan kong bigyan kayo. Ito, kunin mo na at ang init na. Tinitiis ko lang. Bakit kasi hindi niyo pinatong sa pinggan para hindi kayo napapaso? Ang dami mo pang sinasabi. Kunin mo na. Tirhan mo ang papa mo ha, para matikman niyang nilaga ko. Nang tignan ko ang nilagang baboy ay kakaunti lang yon. Pang isang tao lamang. Kaya alam ko na para kay Papa lang talaga yon. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng tibay ng loob si Aling Tonya para patuloy na ipakita niya ang pagkagusto niya kay Papa. Kahit obvious na walang interes si Papa sa kanya. Alam ko rin na wala nang balak pang mag-asawa o kahit pumasok sa isang relasyon ng tatay ko. Nasabi sa akin ni Papa noon na mahal niya ang nanay ko. To the point na kahit matagal nang wala si Mama, ay hindi niya ito kayang ipagpalit sa iba. Matapos ko magpasalamat kay Aling Tonya, ay umalis na siya. Pumasok na ako sa bahay at binuhos ko sa lababo ang sabaw ng nilagang baboy. Yung karne at gulay ay inilagay ko sa plastik at itinapon sa basurahan. Isa yun sa bagay na itinuro ni Papa sa akin. Huwag daw akong kakain ng pagkain na bigay ng ibang tao. Kahit pa matagal na naming kilala, may mga exception, pero hindi kasali ron si Aling Tonya. Ayon sa tatay ko, hindi raw namin nakita kung paano niluto ang pagkain na ibinibigay sa amin. Kaya mas mabuti kung hindi namin yung kakainin. Siyempre, tinatanggap namin para hindi ma-offend yung nagbigay. Nang time pala na yun, ay wala pa akong trabaho. Kakagraduate ko pa lang kasi. At hindi ako pinipressure ni Papa na maghanap ng work. Kaya naman daw niya na buhayin kaming 2. Kung kailan daw ako handa, ay saka ako mag-apply. Kinabukasan ng umaga, papasok na si Papa sa trabaho. Inihatid ko siya sa labas. May motor pala si Papa na gamit niya sa pagpasok sa trabaho. Pagka-start ni Papa ng motor niya, ay nagmamadaling lumapit si Aling Tonya sa amin. Good morning, Nico! Ang bango-bango mo naman. Salamat. Oo nga pala, kumusta yung ulam na binigay ko kahapon? Ipinaabot ko kay Bianca nung tanghali Masarap naman. Saktong-sakto yung sauce tsaka ang lambot ng karne. Nakadalawang balik nga ako ng kanin Anong sauce ang pinagsasabi mo? Nilagang baboy yung binigay ko. Nilagang baboy. Oo. Yung nilaga. Yun palang binigay mo. 2 kasi ang ulam namin kagabi. Menudo tsaka yung nilagang baboy. Ang akala ko yung menudo ang ibinigay mo. Nagtatampo na ako. Hindi mo siguro kinakain yung mga ulam na binibigay ko.
Super effort pa naman ako sa pagluluto ng mga yun. Sorry, nakain ko yung nilaga mo. Masarap din. Sige na, Tonya. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Bianca, ikaw nang bala sa bahay, ha? Magsasalita pa sana si Aling Tonya para kausapin ako nang makaalis si Papa. Pero mabilis akong tumalikod. Hindi ko kasi feel si Aling Tonya. Kung ako ang tatanungin, ay walang problema kung magkakaroon ulit ng girlfriend si Papa. Open ako kung sakali na umibig ulit si Papa sa ibang babae. Pero kung si Aling Tonya lang din naman, kahit wag na. Naaartehan ako sa kanya. Ayoko rin yung masyado siyang obvious sa pagpapakita niya ng pagkagusto sa tatay ko. Hindi issue sa akin ang pagiging single mother niya. Pero hindi ko talaga gusto si Aling Tonya. Tiwala naman ako na hindi papatulan ni Papa si Aling Tonya. Naikwento sa akin noon ni Papa na nagustuhan niya si Mama kasi simple lamang ito at mahiyain. Alam ko na ganoong klase ng babae ang gusto ni Papa at malayong malayo ron si Aling Tonya. Dumating ang time na naisipan ko na maghanap na ng trabaho. Sinubukan kong mag-apply sa iba't ibang company pero hindi ako pinalad. Ang palagi kasi nilang hinahanap ay yung may experience na. Paano naman ako magkakaroon ng experience kung hindi nila ako tatanggapin, hindi ba? Pero wala akong magagawa kung gano'n ang qualification nila. Hanggang sa naisipan ko na maghanap ng trabaho na sa bahay ko lang gagawin. Doon ko nalaman ang tungkol sa pagiging virtual assistant. May internet kami sa bahay at meron akong laptop. Sakto sa akin ang trabahong ganoon kasi ang gusto ko ay palagi akong nasa bahay. Hindi ako mahilig gumala. Basta may cellphone at internet connection, ay solved na ako. Nag-avail ako ng online course para sa pagiging virtual assistant. Nakuha ng graphic designing ang attention ko at doon ako nag-focus. After 2 months, ay nagkaroon na agad ako ng 2 client. Isang gabi, nang umuwi si Papa sa bahay, ay kinausap niya ako tungkol sa isang bagay. Bianca, may sasabihin ako sa'yo, pero huwag kang magagalit, ha? Bakit naman ako magagalit? Wait, huwag mo sabihin na jowa mo na si Tonya, Papa. Pinatulan mo ang desperadong babae na yon? Hindi. Bakit ko naman papatulan si Tonya? Sabi mo kasi huwag akong magagalit. Iyon lang naman ang alam kong bagay na pwede kong ikagalit. Pero ano bang sasabihin mo? May girlfriend na ako. Mas bata siya sa akin ng 5 taon pero may trabaho naman siya. Walang anak, mabait at simple tapos. Okay na, Papa. Hindi mo na kailangan i-describe siya sa akin ng buo. Ang tanong ko lang kung masaya ka ba sa kanya? Oo naman. Hindi ko nga akalain nakakainin kong sinabi ko na hindi na ako magmamahal ulit eh. Walang problema sa akin, Papa. Kung masaya ka, masaya rin ako. Pero dapat ipakilala mo sa akin ng girlfriend mo, ha? Papuntahin mo siya dito sa bahay bukas. Magluluto ako ng dinner. Yaan mo. Sasabihin ko sa kanya. Gusto ko rin niya makilala sa totoo lang. Tinupad ni Papa ang sinabi niya. Kinabukasan ng gabi, ay kasama niyang dumating sa bahay ang girlfriend niyang si Angela. Maganda si Angela at bata siyang tignan sa edad niya na 35. 40 years old na kasi si Papa. Nagluto ako noon ng adobong baboy sa gata. Isa kasi yon sa specialty ko, kaya yun ang niluto ko. Unang kita ko pa lang kay Angela, ay masasabi ko na totoong mabait siya. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi kagaya kay Aling Tonya, na kahit ang tagal ko na siyang kilala, ay mabigat pa rin ang loob ko sa kanya. Makita ko lang si Aling Tonya, ay parang naiirita na ako na walang dahilan. Matapos na kumain ng dinner, ay umalis na rin agad si Angela. May pasok pa kasi siya sa trabaho sa susunod na araw, kaya hindi siya pwedeng magstay ng matagal. Inihatid siya ni Papa. Makalipas ang 1 oras, ay nakabalik na si Papa sa bahay. Tag-usap kami sa may sala. Anong masasabi mo kay Angela? Okay ba siya? Ayoko magsalita agad kasi isang beses ko pa lang siya nakikita. Pero mukhang okay naman siya. Tahimik nga lang. Nahihiya pa yun sa'yo. Hayaan mo. At dadalasan ko na isama siya rito sa bahay para magkakilala pa kayo.
Tsaka magkakasundo kayo noon. Magaling magluto si Angela. Hindi ba mahilig ka rin magluto? Maraming pwedeng ituro yun sa'yo. Alam mo pa, feeling ko talaga nahanap mo ang perfect girlfriend para sa'yo. Siyempre, pipili ba naman ako ng alam ko na hindi mo magugustuhan? Kagaya nino? Ni Aling Tonya? Hay nako, buti talaga at hindi mo nagustuhan ng babaeng yon. Ewan ko ba, pero hindi ko talaga siya feel. Nagulat kami nang dumating si Aling Tonya. Nakabukas ang pinto kaya kinabahan ako. Kasi baka narinig niyang sinabi ko. May dala si Aling Tonya na isang Tupperware. Parang narinig ko yata ang pangalan ko. Pinag-uusapan niyo ba akong dalawa? Bakit ka naman namin pag-uusapan? Ano nga pala sadya mo? Gumawa kasi ako ng igado. Nagdala ko rito para may pang-ulam kayo. Katatapos lang namin kumain, Aling Tonya. Pasensya ka na, pero hindi na namin yan matatanggap. Nagbibiro lang si Bianca. Akin na yan. Itatabi ko sa ref tapos bukas na namin uulamin. Kinuha ni Papa ang Tupperware mula kay Aling Tonya. Dinala ni Papa yun sa kusina. Nahuli ko si Aling Tonya na masama ang tingin sa akin. Pero ngumiti siya agad nang malaman niya na nakatingin ako sa kanya. Pagbalik ni Papa ay inabot niya kay Aling Tonya ang Tupperware nito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung manhid si Aling Tonya. Kasi parang hindi niya nararamdaman na walang gusto si Papa sa kanya. Nauna kaming manirahan sa lugar na yon. Noong 12 years old ako, ay sakalang lumipat doon sina Aling Tonya. May asawa pa noon si Aling Tonya. Pero makalipas ang 1 taon ng paglipat nila, ay namatay ang asawa ni Aling Tonya. Sa pagkakaalam ko, ay nagkaroon yun ng sakit at sa ospital na binawian ng buhay. Matapos mamatay ang kanyang asawa, ay doon na ito nagsimulang magpapansin kay Papa. Halos araw-araw na siyang nagbibigay ng pagkain sa amin. Wala rin akong alam sa kung anong ikinabubuhay ni Aling Tonya. Hindi rin ako interesadong malaman kasi ayoko nakikialam sa buhay ng ibang tao, kahit pa kapitbahay ko pa. Tungkol naman kina Papa at Angela, naging madalas ang pagpunta ni Angela sa bahay. May mga pagkakataon na siyang nagluluto. At ang parehas naming pagkahilig sa pagluluto ang naging banding namin. Nakakatuwa naman kayong panooring dalawa. Ano ba yung niluluto nyo? Kaldereta. Sabi kasi ni Bianca, hindi siya marunong magluto nito. Uy, mukhang masarap yan ah. Teka lang, iiwanan ko muna kayo ah. Bibili ako ng soft drinks at yelo sa labas. Dahil sa madalas na pagpunta ni Angela sa bahay, ay unti-unti ko na siyang nakilala. Nagustuhan ko ang ugali niya at marami kaming bagay na nagkakasundo kami. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng bagong kaibigan kay Angela. Kaya nasabi ko noon sa sarili ko na kung sakali na maisipan ni Papa na pakasalan si Angela, ay wala akong magiging pagtutol. Magiging masaya pa nga ako kung mangyayari yon. Isang umaga, pagkaalis si Papa para pumasok sa trabaho, ay napansin ko na marami ng tuyong dahon sa harap ng bahay namin. May isang puno kasi kami ng mangga doon. Nagwalis muna ako kasi may time pa ako na gawin yon. 8:00 pa kasi ang simula ng trabaho ko. Habang nagwawalis ako, ay lumapit sa akin si Aling Tonya. Napakalaki ng ngiti niya sa akin. Pilit akong ngumiti sa kanya para hindi ako magmukhang maldita. Wala na po si Papa. Kakaalis lang po niya. Ay, hindi si Papa mong sadya ko kundi ikaw. Meron kasi akong gusto itanong sa'yo. Ano po yun? Napansin ko kasi minsan may kasamang babaeng Papa mo kapag umuwi siya. Yung maputing babae na medyo maliit. Sino yun? Kaano-ano yun ni Nico? Ah, si Angela? Girlfriend po siya ni Papa. Girlfriend? May girlfriend na si Nico? Kailan pa? Medyo matagal na rin. 3 months na yata sila. Ang ganda po ng girlfriend ng Papa ko, no? Hindi nakapagsalita si Aling Tonya sa mga sinabi ko. Nakatingin siya sa akin na para bang naluluha siya. Alam ko na nasasaktan si Aling Tonya sa nalaman niya.
Pero mas maganda na malaman niya na taken na si Papa upang itigil na niya ang ilusyon na magugustuhan siya ng tatay ko. Sandali, paano ako? Ano paano ka? Bianca, alam kong alam mo na may gusto ko sa tatay mo. Kaya nga halos araw-araw nagbibigay ako ng ulam sa inyo. Ano yun? Wala lang ang lahat ng yun kay Nico? Hindi man lang ba siya nakaramdam ng pagmamahal sa akin dahil sa mga ginagawa ko? Aling Tonya, kapag po kasi hindi ka gusto ng tao, kahit tumambling at kumain ka ng apoy sa harapan niya, hindi ka pa rin niya magugustuhan. Sakit mo naman magsalita. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Matalim ang mga mata ni Aling Tonya sa akin bago siya umalis. Alam ko na masama ang loob niya at naiintindihan ko yun. Nakakaawa siya. Pero wala na akong magagawa kung hindi siya ang gusto o mahal ng tatay ko. Pagdating ni Papa kinagabihan, ay ipinaalam ko sa kanya ang naging reaksyon ni Aling Tonya. Nang malaman nito na meron na siyang girlfriend. Tama lang daw na sinabi ko kay Aling Tonya upang hindi na ito umasa. Dumating na ang araw ng birthday ko. Hindi ako gaanong excited sa birthday ko kasi sanay ako na kaming dalawa lamang ni Papa ang nagsiselebrate at madalas ay sa bahay lang kami nagsiselebrate. Pero iba ang birthday ko na yon. Sinabi kasi ni Papa kay Angela na birthday ko. Niyaya ako ni Angela na lumabas at treat niya. May sariling kotse si Angela at yun ang ginamit namin para hindi na kami mag-commute. Kumain kami sa isang kilalang buffet restaurant. Pagkatapos ay nagpunta kami sa isang mall at namasyal. Ibinili ako ni Angela ng isang handbag na nagustuhan ko. May nadaanan kaming pet store na nasa loob ng mall. Niyaya ko sina Papa at Angela na pumasok doon kasi matagal ko nang gusto magkaroon ng alagang aso. Isang golden retriever ang kumuha ng aking atensyon. Sobrang cute niya. Papa, gusto ko siyang bilhin. Pwede bang birthday gift ko sa sarili ko? Sure, walang problema. Basta siguruhin mo na kaya mo siyang alagaan. Kaya ko po. Kasi nasa bahay lang naman ako. Saka para may kasama na ako kapag nasa trabaho ka. Pag uwi namin sa bahay, ay kasama na namin ang golden retriever. Pinangalanan ko siyang Milo dahil sa kulay niya. Nang gabing yun, habang tulog na ako sa kwarto, ay nagising ako dahil sa ingay ni Milo. Umiiyak siya. Hinayaan ko lang kasi naisip ko na baka naninibago siya. At kapag nagtagal ay masasanay na siya sa bahay namin. Malaki ang naibigay na kasiyahan ni Milo sa akin simula nang alagaan ko siya. Lalo na nung naging komportable na siya sa bahay at sa amin ni Papa. Nakikipaglaro na siya. Tuwing umagay nilalakad ko siya sa lugar namin para makapag-exercise siya kahit paano. Isang gabi, malapit nang mag-alas 12 ng hating gabi. Nasa kwarto ko ako at nakaharap sa laptop dahil may tinatapos pa akong trabaho. Nasa may paanan ko si Milo at natutulog siya. Nagulat ako nang biglang tumahol si Milo habang nakaharap siya sa bintana. Milo! Behave! Stop! Kapag sinasabihan ko ng ganoong komanda ang aso ko, ay sumusunod agad siya. Trinain kasi siya ni Papa sa ganoon. Para kapag nag-iingay siya o magulo ay madali namin siyang mapapatahimik. May mga kapitbahay kasi kami at sa lakas ng tahol ni Milo ay mabubulahaw talaga ang mga kapitbahay. Hindi pa rin huminto si Milo sa pagtahol. Ilang beses ko siyang sinabihan ng behave at stop pero hindi niya ako sinusunod. Maya-maya ay may humampas na kung ano sa labas ng bintana ng aking kwarto. Parang may tao na inihampas ng malakas ang kamay niya sa bintana. Gawa sa makapal na glass ang bintana ko. Pero dahil sa may kurtinang nakaharang doon, ay hindi ko nakita kung anong meron sa labas. Napatitig ako sa bintana. Tahol ng tahol pa rin si Milo. Alam ko na mas malakas ang pakiramdam at pang-amoy ng aso kaysa sa tao. Naisip ko na baka merong something sa labas ng bintana. Dahil doon,
ay kinakabahan at natakot ako. Makalipas ang ilang minuto ay kumatok si Papa sa kwarto ko at agad kong pinuksan ang pinto. Bakit ang ingay ni Milo? Nagising tuloy ako. Hindi ko rin alam pa. Bigla na lang siyang tumahol ng tumahol. Tapos tingnan mo, nakatingin siya sa bintana. Sa tingin ko, pero siyang nararamdaman na kung ano. Hindi kaya may tao sa labas? Sandali, titignan ko. Lalabas ka? Hindi. Bubuksan ko yung bintana mo. Pero kukunin ko muna yung baseball bat ko para ready. Sandaling umalis si Papa at pagbalik niya ay may dala na siyang baseball bat. Inalis niya ang lock ng bintana sa kwarto ko habang nasa likod niya ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tumigil na nun si Milo sa pagtahol, pero nakatingin pa rin siya sa bintana. Mabilis na binuksan ni Papa ang bintana at iniumang niya ang baseball bat, pero hindi yun itinuloy sa paghampas. Kaya pala tahol ng tahol si Milo eh. Bakit? Anong meron dyan pa? Halika, tingnan mo. Nang sumilip ako sa bintana, ay isang pusang itim ang nakita ko. Pagkakita ko sa pusa, ay tumingin siya sa akin at kumislap ang mata niya. Bigla siyang tumakbo palayo, hanggang sa hindi na namin siya nakita ni Papa. Nawala na ang takot ko, kasi pusa lang palang tinataholan ni Milo. Kaya lang, halos gabi-gabing tumatambay ang pusa na yun sa labas ng bintana ng kwarto ko. Kaya gabi-gabing tumatahol si Milo. Napilitan tuloy ako na ilagay sa sala si Milo para hindi na niya naaamoy o nararamdaman yung pusa na tumatambay sa labas. Kung dati ay sa kwarto ko natutulog si Milo, ngayon ay sa sala na siya natutulog. Naging effective yun kasi hindi na siya tumatahol. Hanggang isang madaling araw, mahimbing na akong natutulog. Nagising ako sa dahilan na hindi ko alam. Ako kasi yung klase ng tao na kapag natutulog ay hindi napuputol unless gigising na ako sa umaga. Kaya yung nagising ako na madaling araw ay medyo kakaiba para sa akin. Tapos ang init-init ng pakiramdam ko. Akala ko ay nag-brown out o namatay ang aircon, pero hindi naman. Babalik na sana ako sa pagkakapikit nang may narinig akong tumawag sa pangalan ko mula sa labas ng kwarto ko. Boses yun ng isang babae. Matinis ang boses at nakakakilabot. Parang galing ang boses na yun sa isang halimaw. Sinong nandyan? Ang sumagot sa akin ay ang magkakasunod na paghampas sa bintana sa kwarto ko. Napabalikwas ako ng bangon. Sa sobrang takot ko ay hindi ko naisip na tumakbo palabas ang aking kwarto. Sumiksik ako sa isang sulok ng kama ko at sumigaw ng sumigaw. Papa! 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 Talagang nilakasan ko ang pagsigaw ko. Biglang tumigil ang paghampas sa bintana. Humahangos na pumasok si Papa sa kwarto ko at binuksan niya ang ilaw. Bakit? Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Itinuro ko ang bintana. May tumatawag sa pangalan ko kanina. Tapos may humahampas sa bintana. Binuksan ni Papa ang bintana pero wala siyang nakita sa labas. Pero may nakita kaming bakas na mga kamay sa glass window. Nang sukatin ni Papa ang kamay sa kamay niya, ay naging maliit ang kamay ni Papa. Napakalaki ng bakas ng kamay para masabi na taong may gawa nun. Pero kahit paano, nagkaroon kami ng peace of mind ni Papa dahil nag-report kami sa barangay. Nangako sa amin ng kapitan sa lugar namin na magro-ronda sila. Paalis na sana kami ni Papa sa barangay hall nang may isang matandang lalaki na nasa 50s ang dumating. Kapitan, yung mga alaga kong baboy, pagkagising ko kanina, mga patay na. 3 na nga lang, pinatay pa. Abay, gawin mo lang na adobo o kaya dinuguan. Tapos bigyan mo ako. Para makalibre kami ng tanghalian dito ng mga tanod ko. Seryoso ko, Kapitan. Alam ko na hindi tao ang pumatay sa mga baboy ko. Sobrang brutal ang pagpatay sa kanila. Kaya pala ang iingay nila nung madaling araw. Hayaan mo. Maiimbestiga natin yan. Aswang ang may gawa nun, Kapitan. Wala nang laman loob ang mga baboy ko. At halos wala na rin silang dugo.
Manong, moderno na ang panahon ngayon. Naniniwala pa rin kayo sa aswang? Niyaya na ako ni Papa na umuwi dahil kailangan pa niyang pumasok sa trabaho kahit late na siya. Talagang sinamahan niya lang ako para ipaalam sa barangay yung nangyari sa bahay namin nung madaling araw. Papa, totoo bang may aswang? Para sa akin, oo, totoo sila. Lumaki ako sa probinsya. Kaya yung mga aswang na ganyan, kalat na kalat sa lugar namin. Pero gaya ng sinabi ni Kapitan, moderno ng panahon natin eh. Sakit ang lugar natin, hindi naman sobrang liblib. Kaya parang imposible magkaroon ng aswang dito. Sa tagal na rin natin dito, wala naman naging chismis na meron ditong aswang na gumagala. Pa, hindi kay aswang yung humampas sa bintana ng kwarto ko? Kakasabi ko lang na walang aswang dito sa atin, di ba? Baka kung sinong luko-luko lang yon. Anak, huwag mong takutin ang sarili mo. Hindi na ako nagsalita at nagpatuloy na kami sa paglalakad ni Papa. Naisip ko na baka aswang yun dahil sa narinig kong sinabi ng matandang lalaki na aswang ang pumatay sa mga alaga niyang baboy. Malapit na kami sa bahay namin nang mapansin ko na may mga taong nagkukumpulan sa harap ng bahay ni Aling Tonya. Nagtaka kami ni Papa kung anong meron, kaya binilisan namin ang paglalakad. Nakita namin si Aling Tonya na umiiyak. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya kasi humahagulgol siya ng malakas. Pagkakita ni Aling Tonya kay Papa, ay sinugod nito ng mahigpit na yakap si Papa. Lihim akong napasimangot sa ginawang yun ni Aling Tonya. Ano nangyari, Tonya? Si Inay! Nawawala si Inay! Ano? Paano nangyari nawawala siya? Di ba't nahihirapan na siya maglakad? Hindi ko rin alam. Pagkagising ko, wala na siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano siya nawala. Nico, tulungan mo ko. Baka kung nasan na si nanay. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Aling Tonya, hindi po pulis si Papa para matulungan kayo. Magpunta po kayo sa barangay hall para i-report ang pagkawala ng nanay niyo. Bianca! Sinuway ako ni Papa. Pero tama si Bianca. Pumunta ka kay Kapitan, matutulungan ka nila. Tutulong din kami sa paghanap sa kanya. Kumalma ka muna at baka kung ano mangyari sa'yo. Hindi ako makapaniwala na hindi na pumasok si Papa sa trabaho niya sa araw na yun. Tumulong siya sa paghahanap sa nawawalang nanay ni Aling Tonya. Ako naman ay hindi pwedeng tumulong kasi may mga trabaho pa akong dapat tapusin. Tambak ako ng araw na yon, kaya mas pinili ko magstay sa bahay at magtrabaho. Umaga nang umalis si Papa para tumulong sa paghahanap sa nanay ni Aling Tonya. Tanghali na ay hindi pa rin siya bumabalik. Tinatawagan at tinetext ko siya kung sa bahay siya kakain, pero hindi siya sumasagot. Nag-aalala na ako kay Papa, pero bandang hapon ay bumalik na siya sa bahay. Baka sa mukha niyang labis na pagod. Ibinagsak niya ang sarili niya sa sofa. Kumusta pa? Nakita niyo na ba ang nanay ni Aling Tonya? Oo, nakita namin siya doon sa Talahiban na malapit sa bakanting lote sa dulo. Paano raw siya napunta ron? Medyo malayo na yun ah. Di ba hirap na maglakad yon? Hindi pa nagsasalita yung matanda, kaya hindi pa namin alam. Pero nakapagtataka yung itsura niya na makita namin. Wala siyang suot at damit. As in hubot-hubad siya. Tapos may mga dugo ang kamay niya. Pero wala siyang sugat. Hindi po kayo napagkatuwaan ng kung sino? Yan nga din ang iniisip namin eh. Pero ang importante ay nahanap na siya at ligtas naman. Magpapahinga na muna ako. Pasensya ka na kung hindi ako nakasagot sa mga tawag at text mo. Busy kasi kami sa paghahanap kanina eh. Gisingin mo na lang ako kapag kakain na tayo, ha? Sige, Papa. Pagluluto na lang ako mamaya hapunan. Magpahinga ka muna. Habang natutulog si Papa, ay nahulog ako sa malalim ng pag-iisip. Na-imagine ko kasi ang itsura ng nanay ni Aling Tonya nang makita yun ni Papa. Hindi ko naiwasan ang kilabutan. Nakakapagtaka kasi kung paano nakalabas ng bahay nila yung matanda at napunta pa sa malayo tapos wala pang damit na matagpuan. May dugo pa raw ang mga kamay.
Naging usap-usapan ng ilang araw ang nangyari sa nanay ni Aling Tonya. Nakatuon ang mga tao kung bakit may dugo sa kamay ang matandang babae. Walang makasagot sa misteryo na yon. Isang gabi, habang naghahaponan kami ni Papa, ay kinausap niya ako tungkol sa isang bagay. Anak, may tatanong pala ako sa'yo. Okay lang ba sa'yo na dito muna tumira si Angela sa bahay natin? Okay lang sa akin pa. Pero bakit po? Nagkaroon sila ng misunderstanding ng kapatid niya eh. Gusto muna niyang umalis sa kanila. Ayoko na kung saan siya titira at baka kung ano pa mangyari sa kanya. Lalo na't babae siya. Kaya nag-offer ako sa kanya na kung gusto niya, dito muna siya sa bahay natin. Pero yun ay kung papayag ka. Payag po ako. Walang problema sa akin. Magkasundo naman kami ni Angela eh. Nang sumunod na araw, ay kasama na ni Papa si Angela nang umuwi siya sa bahay. Isang malaking maletang dala ni Angela. Dahil sa dalawa lang ang kwarto sa bahay, ay sa kwarto ni Papa natulog si Angela. At walang kaso sa akin yun. Matatanda na sila at alam na nilang ginagawa nila. Humiling pa nga ako dati na sana'y mabuntis ni Papa si Angela para magkaroon ako ng kapatid. Gusto ko kasi talagang magkaroon ng kapatid dahil buong buhay ko ay nag-iisa akong anak. Nung nag-aaral nga ako, ay naiinggit ako sa mga kaklase ko na maraming kapatid. Kung pwede nga lang na direkta kong sabihin kay Papa na buntisin niya agad si Angela, ay ginawa ko na. Kaya lang, ang awkward kapag ginawa ko yun. Hindi ako nahirapang pakisamahan si Angela. Magaan siyang kasama. At dahil sa kasama na namin siya sa iisang bubong, mas naging close kaming dalawa. Nagbibigay din siya ng pandagdag sa mga gastusin sa bahay. Kung minsan pa nga, ay uuwi siya sa bahay na may dalang grocery. Hinahayaan namin ni Papa si Angela sa kung paano siya mag-aambag sa bahay. Praktikal din kasi kami ni Papa at malaking tulong din si Angela sa pagbawas sa mga gastusin namin lalo na sa pagkain. Aware ako na napansin ni Aling Tonya na sa bahay na nakatira si Angela. Kasi nakikita niya si Angela sa labas ng bahay namin. Kaya nang kausapin niya ako tungkol doon, ay hindi na ako nagulat. Live-in na pala ang Papa mo sa kayong girlfriend niya, no? Parang ganun na nga po. Bakit po? Wala naman, concern lang ako kay Nico. Baka maging laman siya ng chismis dito sa atin. Sasabihin ng iba, mag-aasawa agad siya. Parang wala siyang respeto sa kaluluwa ng nanay mo. Matagal na pong wala si Mama. Sa tingin ko, okay lang kung mag-asawa ulit si Papa. Patanda na po siya. Alam na po niya ang ginagawa niya. Eh ikaw, okay lang sa'yo ang ganun? Kapag nag-asawa si Papa mo at nagkaroon ulit ng anak, mababawasan na ang atensyon niya sa'yo. Iyon nga po ang gusto ko. Ang magkaanak ulit si Papa, para may kapatid na ako. Saka, malaki na po ako para maghanap pa ng atensyon ni Papa. Simula pagkabata na sa akin ang atensyon niya. Time na rin siguro na ibigay niya ang atensyon niya sa iba. Ewan ko ba sa Papa mo? Hindi na lang sa akin nagkagusto. Mukhang walang alam sa bahay yung Angela. Ang kinis-kinis. Kahit siguro paghuhugas ng plato, hindi marunong. May gagawin pa po pala ako. Kailangan ko nang pumasok. Ako na ang umiwas sa usapan namin yon ni Aling Tonya dahil hindi ko na gusto ang lumabas sa bibig niya. Alam ko na nagsiselos siya, kaya nakapagsalita siya ng ganon. Kung ako lang sana ang masusunod, ay ayoko na siyang kausapin. Kaya lang, siya talagang lumalapit sa akin. Hanggang sa nangyari na ang bagay na pinakahihintay ko. Makalipas ang 3 buwan na nakatira si Angela sa bahay namin, ay nabuntis siya. Noong una, ay napansin ko na parang palaging wala sa sarili niya si Angela. Si Papa mismo nagsabi sa akin na buntis si Angela. At tuwang-tuwa ako nang malaman yon. Ang akala ko magagal ka sa sinabi ko. Nung isang araw pa namin nalaman ni Angela na buntis siya, nag-aalangan lang akong sabihin sa'yo. Ano ka ba, Papa? Gusto ko nga mabuntis mo si Angela. Finally, magkakaroon na ako ng kapatid. Sana babae, para ako mag-aayos sa kanya.
Hindi ba pwedeng lalaki naman? Para may junior naman ako. Saka, may isa pa sana akong request sa'yo, Bianca. Ano po yun pa? Ngayon magkakanak na kami ni Angela, okay lang ba na huwag mo na siyang tawagin sa first name niya? Pwedeng tita o kaya mama. Napangiti ako sa sinabi ni Papa. Okay lang, pero dun muna tayo sa tita. Para kasi sa akin, isa lang nanay ko. Si mama lang. Okay na sa akin ang tita. Naiintindihan ko, anak. Wala kaming pinagsabihan na ibang tao na buntis na si Tita Angela. Hindi naman kasi importante na malaman yun ng ibang tao. Bahala nang sila ang makakita at makaalam. Noong mga unang buwan ng pagbubuntis ni Tita Angela, ay pumapasok pa siya sa trabaho. Pero nang sabihin ng doktor niya na kailangan nito magpahinga dahil maselan ng pagbubuntis ni Tita, ay nag-leave muna siya sa trabaho. Kahit paano'y natuwa ako. Kasi bukod kay Milo, ay kasama ko na rin buong araw si Tita Angela sa bahay. May nakakausap na ako na tao. Isang araw, habang nakatambay kami ni Tita Angela sa tapat ng bahay, ay lumapit sa amin si Aling Tonya. Nakipagkilala siya kay Tita Angela. Buntis ka no? Ilang buwan na? Nagkatinginan kami ni Tita Angela sa tanong ni Aling Tonya. Alam ko na parehas kami nagtataka kung paano yun nalaman ni Aling Tonya. Gayong wala kaming ibang pinagsasabihan. Opo, buntis po ako. 3 buwan na. Ano niyo po nalaman? Sinabi ni Papa sa inyo? Naku, hindi. Hindi na kami nag-uusap ng papa mo simula nang magkaroon siya ng girlfriend. Paano nyo nga po nalaman? Para ka namang aswang, Aling Tonya. Alam mong buntis ang isang babae. Grabe ka. Aswang talaga. Syempre, alam ko kapag buntis ang isang babae kasi nanganak na ako. Kita ko sa katawan ni Angela na buntis siya. Nang sumunod na araw, habang nagtatrabaho ako sa kwarto ko ng umaga, ay kumatok si Tita Angela. Pagbukas ko ay meron siyang dalang isang mangkok ng dinuguan. Ang akala ko noong una ay siyang nagluto nun. Tita, hindi ba nasabi sa inyo ni Papa? Hindi kami kumakain ng dinuguan. Nasabi niya sa akin. Bakit ka nagluto niyan? Hindi ako nagluto nito, si Aling Tonya. Binigay niya sa akin. Naparami raw ang luto niya kaya binigyan niya ako. Ang bait pala niya, no? Mukha lang masungit. Tita, hindi po kami kumakain ni Papa ng bigay ng iba. Itapon mo na yan. Ano? Sayang. Mukhang masarap eh. Saka baka ko anong inilagay ni Aling Tonya dyan. Alam mo ba na bet nun si Papa? Ayaw nga lang sa kanya ni Papa. For sure, hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na hindi siya ang nagustuhan ni Papa. Wala naman sigurong nilagay na kung ano si Aling Tonya. Saka sayang ko itatapon ito. Ako na lang kakain nito. Nagugutom na ako eh. Huwag mo na lang sabihin sa papa mo na kinain kong bigay ni Aling Tonya. Baka magalit pa yun sa akin. Sinubukan kong pigilan si Tita Angela na huwag kainin ng dinuguan na bigay ni Aling Tonya. Pero masyado siyang mapilit. Naiintindihan daw niya kung bakit hindi kami kumakain ni Papa ng bigay ng ibang tao. Kaya lang, iba ang paniniwala niya. Kapag daw binigyan ka ng pagkain ng isang tao, kailangan mong kainin yun dahil grasya yun. Baka raw lumayo ang blessing kapag itinapon ng pagkain. Habang pinapanood ko si Tita Angela na kinakain ng dinuguan, ay hindi ko napigilan na mapangiwi. Sarap na sarap kasi siya sa kinakain niya. Talagang nauna pa siyang makakain ng luto ni Aling Tonya. Kami kasi ni Papa, kahit isa sa mga niluto ni Aling Tonya, ay hindi namin kinain. Naisip ko na walang mali sa ginawa ni Tita Angela. Magkaiba kami ng paniniwala tungkol sa pagtanggap ng pagkain na bigay ng ibang tao. Kailangan kong irespeto ang paniniwala niyang yon para magkasundo kami at hindi kami magkaroon ng hindi pagkakaunawaan.
Lumipas ang isang buwan. Isang masamang pangyayari ang nangyari sa lugar namin. Isang gabi ay nagising ako sa sigawan ng mga tao sa labas. Nang lumabas ako, ay nagulat ako nang makita kong nasusunog ang bahay ni na Aling Tonya. Hindi pa naman malaki ang apoy, pero the fact na sunog yon ay nakakatakot na. Nakita ko si Papa na tumutulong sa pagbuhos ng tubig sa nasusunog na bahay. Kaya napatakbo ako roon. Si Aling Tonya naman ay umiiyak habang yakap ang mga anak niya. Biglang tumakbo si Aling Tonya papunta sa bahay nito. Pero pinigilan siya ni Papa. Huwag ka nang pumasok sa loob. Delikado. Si Nanay! Nasa loob pa si Nanay! Ililigtas ko siya! Ako nang bahala maglabas sa kanya. Dito ka lang. Hindi! Ako magliligtas sa kanya! Tinawag ni Papa ang ilang kalalakihan upang pigilan si Aling Tonya. Matapang na pumasok si Papa sa loob ng nasusunog na bahay. Kinabahan ako kasi baka kung anong mangyari sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan. Nang sa wakas ay lumabas si Papa habang kargang nanay ni Aling Tonya. Dumating na ang ambulansya at bumbero ng oras na yon at isinugod na sa ospital ang nanay ni Aling Tonya dahil wala na yung malay. Naapula naman ang sunog at hindi yon lumaki ng sobra. Sa mga narinig ko ay nagsimula ang sunog sa kwarto ng nanay ni Aling Tonya. Pumutok daw yung saksakan ng electric fan. Magkasabay kaming bumalik ni Papa sa bahay. Nasa sala ang nag-aalalang si Tita Angela. Hindi na siya lumabas kasi baka makalanghap pa siya ng usok. Masama yun sa kanya dahil buntis siya. Umupo si Papa sa sofa at kapansin-pansin na nakatulala siya. Okay ka lang ba, Pa? Gusto mo ba ng tubig? Pwede bang ikuha mo ako? Yung malamig na malamig ha, please. Ako na ang kukuha. Nagtungo si Tita Angela sa kusina. Nakatingin pa rin ako kay Papa. May kakaiba sa pagkakatulala niya, kaya hindi ko maalis ang pag-aalala sa kanya. Nang bumalik si Tita, ay inabot niya kay Papa ang isang baso ng malamig na tubig. Pinatapos ko muna si Papa na uminom bago ko siya kinausap ulit. Okay ka lang ba, Papa? Kanina ka pa kasi nakatulala. Ayos lang ako. Hindi lang ako makapaniwala sa nakita ko eh. Nung pumasok ako sa bahay ni Tonya para ilabas ang nanay niya. Ano pong nakita niyo? Yung nanay ni Tonya. Nakatayo siya sa ibabaw ng kama. Tapos iba ang itsura niya. Nanlilisik ang mga mata niya. Para sa mabangis na hayop. Natakot akong lapitan siya pero naisip ko na kung iiwan ko siya, ay baka kung anong masamang mangyari sa kanya. Baka natatakot lang siya. Hindi eh. Hindi takot ang nakita ko sa kanya. Parang galit siya. Para siyang aswang. Imposible naman po na maging aswang nanay ni Aling Tonya. Matagal na sila nakatira rito. At wala namang kakaiba sa kanila. Hindi ko sinabing aswang siya o sila. Yun lang kasing naisip ko nang makita ko siya. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Ang mabuti pa, magpahinga na tayong lahat. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Nang sumunod na araw, ay nakita ko na may ambulansyang huminto sa tapat ng bahay ni na Aling Tonya. Pwede pang tirhan ng bahay nila dahil hindi gaanong lumaki ang sunog. Yung kwarto lang talaga ng nanay ni Aling Tonya ang nasunog. Nakita kong ibinaba ng ambulansyang nanay ni Aling Tonya. Nakaupo yun sa wheelchair. Sa itsura niya ay mas lalo siyang nagmukhang mahina. Makalipas ang ilang araw, ay binawian na ng buhay ang nanay ni Aling Tonya. May isang gabi na nakipaglamay kami at nalaman kong nakasarado ang kabaong ng nanay ni Aling Tonya. Hindi na kami nagtanong dahil baka yun ang desisyon nila. Matapos mailibing ang nanay ni Aling Tonya, ay napansin ko na halos hindi lumalabas ang bahay si Aling Tonya. Inisip ko na malungkot siya dahil sa pagkawala ng nanay niya. Kahit naman siguro sino, ay ganon na mararamdaman.
Nang nasa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Tita Angela, ay kapansin-pansin na ang umbok ng kanyang tiyan. Doon ko na rin napansin na madalas na kinakausap ni Aling Tonya si Tita Angela sa labas ng bahay. Palaging hinihimas ni Aling Tonya ang tiyan ni Tita. Wala naman ako nakikitang mali roon. Inisip ko pa nga na baka nagagawa ng makipag-usap ni Aling Tonya kay Tita Angela ay dahil sa tanggap na nito na kahit kailan ay hindi siya mamahalin ni Papa. Isang araw, dinalaw si Tita Angela ng panganay niyang kapatid na lalaki na nakatira sa malayong probinsya. Arman ang pangalan niya. May dala itong mga saging at gulay na ikinatuwa namin ni Papa. Kagaya ni Tita Angela, ay mabait din ang kapatid niya. Sa may sala siya natutulog. Nang malaman kasi ni Kuya Arman na buntis si Tita Angela at wala siya sa bahay ng mga magulang nito, ay nag-alala siya. Dapat daw ay may kasama man lang si Tita na kadugo nito hanggang sa mga anak ito. Salamat Kuya ha at pinuntahan mo ko rito. Paano pala yung mga anak mo sa kaasawa mo? Ayos lang sila ron. Si Mrs. ko ang nagsabi na puntahan kita rito. Saka tatakbo yung negosyo doon kahit wala ako. Marami akong pinagkakatiwalaang tao ron. Kumusta ka pala rito? Hindi ka na ba talaga uuwi kina Mama? Ayos ako rito Kuya. Sa ngayon ayoko muna. Hindi pa rin ako kinakausap ng bunso natin. Sigurado ako nakapagluubas ng pamangkin namin. Yun mismong lalapit sa'yo para makipag-ayos. Sana nga Kuya. Ayoko rin munang isipin yun at baka makaapekto pa sa dinadala ko. Malaki ang naitulong sa amin ni Kuya Arman. Hindi kasi siya pumapayag na wala siyang ginagawa. Yung mga gawaing bahay na ako dapat ang gumawa, ay siyang gumagawa. Kahit sinasabi ko na hindi siya obligadong kumilos sa bahay, ay hindi siya nagpapapigil. Nakasundo rin naman agad ni Papa si Kuya Arman. Gaya ni Tita Angela, ay napakadali niyang pakisamahan. Wala rin siyang reklamo kahit sa may sala siya natutulog. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, ay may sinabi sa amin si Kuya Arman na medyo ikinagulat namin. May aswang dito sa lugar niyo, no? Tama ba ako, Nico? Aswang? Walang aswang dito. Bakit mo naman nasabi yun? Ang alinsangan kagabi. Kapag ganun kasi, may aswang sa paligid. Siguro ay alam niyang merong buntis dito sa bahay. Kaya ikaw, Angela, mag-iingat ka ha. Huwag kang nakikipag-usap sa kung sino-sino. Lalo na at hindi mo kilala. Kuya naman, huwag mo nang dali ng mga ganyang kwento sa probinsya natin dito. Aba, Angela, walang masama kung mag-iingat ka. Para namang hindi ka lumaki sa atin. Sa tono ng boses ni Kuya Arman, ay alam kong seryoso siya at hindi niya yung sinabi para manakot lang. Saka walang dahilan para takutin niya si Tita Angela. Sa totoo lang, napansin ko rin na ilang gabi ng maalinsangan. Yung kahit bukas ang aircon sa kwarto ko, ay may init pa rin akong nararamdaman. Pinapawisan pa rin ako ng kaunti. Pero gaya ng sinabi ni Papa, matagal na kaming nakatira sa lugar na yon. At wala kaming nakaengkwentrong aswang o kung anong nilalang na pwedeng manakit sa amin. Maliban lang doon sa matandang lalaki na namatay ang mga baboy at sinabi na aswang ang may kagagawan nun. Hanggang sa naganap na ang pangyayari na nagpabago ng takbo ng buhay namin. Isang gabi, sobrang init ng pakiramdam ko. Hindi pa summer noon, pero grabe na ang init. Hindi ako makatulog. Kasi kahit nakatodo ng lamig na aircon sa kwarto ko, ay naiinitan pa rin ako. Maya-maya ay narinig kong malakas na pagsigaw ni Tita Angela sa kwarto nila ni Papa. Sinundan yun ng pagtawag ni Papa kay Kuya Arman. Kinakabahan akong lumabas ng kwarto at nakita ko si Papa na buhat ang umiiyak na si Tita Angela. Nanlamig ako nang nakita ko ang umaagos sa dugo sa hita ni Tita.
Papa, anong nangyari? Saka na ako magpapaliwanag. Ikaw muna ang bahala rito sa bahay. Mag-lock ka ng pintuan. Dadalhin lang namin ang tita mo sa ospital. Arman, ikaw muna mag-drive ng kotse. Mabilis na umalis ng bahay sina Papa. Naiwanan ako na nag-aalala para kay tita. Puno ng tanong ang isip ko kung ano ba talaga ang nangyari. Pero may hinala ako na may kinalaman yun sa pagbubuntis si Tita Angela. Hindi na ako natulog. Wala akong ginawa kundi maghintay sa pagbalik ni na Papa. Nagdasal ako na sana'y walang mangyari kay Tita Angela at sa batang dinadala niya. Inabot na ako ng umaga sa paghihintay. Tumawag ako sa 2 client ko sa aking online job para sabihin na hindi muna ako makakapagtrabaho dahil nagkaroon ako ng emergency. Alam ko kasi na hindi ako makakapag-function na maayos dahil sa nangyari. Bantang 9:00 ng umaga nang dumating na sina Papa. Kasama niya sina Kuya Arman at Tita Angela. Pagkakita ko pa lang sa itsura ni Tita, na nanghihina at namumugto ang mga mata, ay alam ko na hindi maganda ang nangyari. May dalang maliit na kahon si Papa na hindi ko alam kung anong laman. Gusto ko sanang itanong kay Papa ang nangyari, pero dumiretso na sila ni Tita sa kwarto nila. Malungkot na umupo si Kuya Arman sa sofa. Yumuko siya. Tumabi ako sa kanya at sa kanya ako nagtanong. Kuya, ano bang nangyari? Hindi maganda, Bianca. Nakunan si Angela. Paano makukunan si tita? Halos 7 buwan na ang tiyan niya, di ba? Yan nga rin ang pinagtataka ng papa mo eh. Ang sabi ng papa mo, bigla na lang sumakit ang tiyan ni Angela. Pagdating namin sa ospital, grabe ng pagdurugo niya. Nang tignan ng mga doktor, nalaman na patay na ang sanggol sa tiyan ng kapatid ko. Durog ang sanggol. Nanlamig ako sa narinig ko. Hindi ko ma-imagine kung anong itsura ng durog na sanggol sa loob ng sinapupunan ng isang ina. Ibig sabihin, yung laman ng kahon, ang anak ni tita? Tama ka. Nakakaawang pamangkin ko. Hindi makatao nangyari sa kanya. Hindi man lang siya naipanganak. Napaka-hype ng gumawa nun sa kanila ng kapatid ko. Hindi kita maintindihan, kuya. May pumatay ba sa anak ni tita? May galit sa mukha na tumingin si Kuya Arman sa akin. Malakas ang pakiramdam ko na aswang ang may gawa nun kay Angela. Marami na akong nakitang buntis sa lugar namin na ganoon ang nangyari. Matagal na sigurong inaaswang si Angela nang hindi niya alam. Biruin mo, kahit ang mga doktor, walang masabing tunay na dahilan kung bakit ganoon ang nangyari sa baby ni Angela. Hindi ko na alam ang sasabihin ko kay Kuya Arman. Matapos niya yung sabihin. Hindi ko rin alam kung maniniwala ba ako o hindi sa kanya. Pwedeng totoong sinabi ni Kuya Arman, pero pwede ring hindi. Baka kasi naghahanap lang siya ng masisisi sa hindi magandang nangyari. Inilibing na ni Papa ang baby nila ni Tita Angela sa may likod ng bahay. Nilaliman niya ang hukay at inilagay niya rin yon sa maayos na kabao. Hindi na namin ibinuro lang kapatid ko kasi masyado yung masakit para sa aming lahat. Ngunit nawasak ang puso namin ng sumunod na araw dahil nakita namin na hinukay ang pinaglibingan sa baby at wala ng katawan nito. Pakiramdam ko ay masisiraan ng katinoan si Tita Angela na makita niya yon. Iyak siya ng iyak. Ang hinala namin ay aso ang may gawa noon. Simula nang makunan si Tita Angela, ay nawala ng sigla sa bahay namin. Araw-araw ay napakatahimik ng buong kabahayan. Parang walang gustong pag-usapan ang nangyari. Hindi pa rin naalis sa isip ko ang sinabi ni Kuya Arman na aswang ang may gawa noon kay Tita Angela. Hindi pa rin umalis si Kuya Arman kahit hindi nabuntis si Tita.
Siguro ay ramdam niya na mas kailangan siya ni tita sa pagkakataon na yun. Ilang beses din na nagpabalik-balik sa ospital sina Papa at Tita Angela. May kailangan pa kasing linisin kay tita para maiwasan ang kung anong komplikasyon. Sinusubukan kong kausapin si Tita Angela. Ang topic na pinipili ko ay yung masaya lang. Para kahit paano ay makalimot siya sa napakasakit na pinagdaanan niya. Siguro tama nga si Kuya. Aswang ang pumatay sa anak ko. Wala akong kwentang ina, Bianca. Hindi ko naprotektahan ang anak namin. Tita, huwag ka magsasalita ng ganyan. Hindi mo gusto ang nangyari. Alam ko na walang salita ang makakapagpagaan ng loob mo, pero isipin mo na lang na may dahilan kung bakit yun nangyari. Ako kasi ang nanay. Bakit hindi ko naramdaman na may nangyayari na sa anak ko? Na nasa loob mismo ng katawan ko. Nauna pa akong maiyak kaysa kay Tita Angela. Dama ko kasi ang lungkot niya at paninisi niya sa sarili niya ng sandaling yun. Ang tanging nagawa ko lang ay ang yakapin siya ng mahigpit. Isang umaga, sinamahan ko si Kuya Arman na mamalengke. Pumapasok na kasi noon ulit si Papa sa trabaho niya. Si Tita ay nasa bahay lang palagi. Hindi ganun karami ang binili namin, kaya halos 1 oras lang ay tapos na kami. Pagbalik namin sa bahay, ay kausap ni Tita Angela si Aling Tonya. Matagal-tagal din na hindi pumunta si Aling Tonya sa bahay namin. Napansin ko na titig si Kuya Arman kay Aling Tonya. Tapos yung titig niya, parang may kasamang galit. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito! Kuya, kapitbahay natin siya. Sa tapat siya nakatira. Kilala ko ang babae niyan. Hindi ako pwede magkamali. Dito na pala kayo nakatira. Ikaw bang pumatay sa anak ni Angela? Umamin ka. Huwag ka magsisinungaling. Sandali, hindi kita maintindihan. Sino ka ba? Hindi nga kita kilala. Kung makapag-akusa ka naman sa akin. Di ko alam ang pinagsasabi mo. Angela, uwi na ako. May saltik yata sa ulong lalaking yan. Nakakatakot. Tumayo si Aling Tonya, pero hindi siya nakalabas ng bahay dahil hinawakan ni Kuya Arman ang braso niya. Kilala kita. Aswang ang pamilya mo. Umamin ka. Ikaw ba ang pumatay sa anak ni Angela? Sumagot ka. Hoy, ayusin mo nga yung bunganga mo, ha? Pwede kitang demanda sa pag-aakusa mo sa akin ng hindi totoo. Napasigaw kami ni Tita Angela nang sinakal ni Kuya Arman si Aling Tonya. Kita ko sa mukha ni Kuya Arman na wala siyang planong pakawalan nito. Sa sobrang gulat ko, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Pinilit ni Aling Tonya na alisin ang kamay ni Kuya Arman sa leeg niya. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Kuya, tama na! Tama na! Tila natauhan si Kuya Arman at kusa niyang pinakawalan si Aling Tonya na habol ang paghinga. Ipakukulong kitang walang hiya ka! Nagmamadaling umalis si Aling Tonya habang si Kuya Arman ay nanginginig na parang nagpipigil ng galit. Para siyang bulkan na anumang sandali ay sasabog. Kuya, bakit mo yung ginawa? Hindi aswang si Aling Tonya, mabuti siyang tao. Nililin lang kayo ng babae niyo, Angela. Nung umalis kayo sa probinsya natin, lumipat ang pamilya ng Tonya na yon sa lugar natin. Simula nang dumating sila, nagkaroon na ng mga insidente na pinapati na alagang hayop at mga tao. Nalaman namin na ang pamilya ni Tonya ang gumagawa nun. Kaya bigla na lang silang umalis sa probinsya natin. Yung nanay niya na matanda, isang tik-tik. Anong tik-tik? Sila ang klase ng aswang na nambibiktima ng mga buntis. Kaya nilang kunin at patayin ng sanggol kahit nasa loob pa ito ng tiyan ng isang babae. Ganun ang ginawa nila sa'yo at sa anak mo, Angela. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko pwedeng makalimutan ang mukha ng babaeng yun. Palagi ka ba kinakausap ni Tonya, Angela? Oo, kuya. Minsan, hinihimas pa niya ang tiyan ko nung buntis pa ako.
May ibinigay din siyang mga pagkain sa akin na kinain ko. Yung paghimas niya sa tiyan mo, paraan niya yon para unti-unting patayin ang anak mo. Sa pagkakataon na yon ay naniwala na kami kay Kuya Arman. Lalo na at marami siyang ebidensyang sinabi. Isa pa, alam niya na may matandang nanay si Aling Tonya. Nang dumating si Papa sa bahay, ay sinabi na rin namin sa kanya ang natuklasan namin. At sa awa ng Diyos, ay pinaniwalaan niya kami. Naalala niya kasi yung nakita niyang itsura ng nanay ni Aling Tonya noong iniligtas niya yun sa nasusunog na bahay. Kung ganun, si Tonya ang humukay sa anak ko at kinain niya yon? Malaki ang posibilidad na siya nga. Hindi ba't napakahayop niya? Ganyan din ang ginagawa nilang mag-ina nung nasa lugar namin. Anong klaseng taong gagawa ng ganun? Wala. Dahil hindi tao si Tonya. Aswang siya. Ang mga kagaya niya lamang ang may kakayahang gumawa nun. Dapat na siguro natin isumbong sa pulis si Aling Tonya. Hindi tayo papaniwalaan ng mga pulis. Baka balik na rin pa tayo ni Tonya. Tayo ang dapat na kumilos para mapalis ang mag-anak niya dito sa lugar niyo. Ano bang maganda gawin natin, Kuya? Sa tingin ko kasi tinarget ni Aling Tonya si Tita Angela kasi nagsiselos siya. May gusto kasi siya kay Papa dati pa. Papaalisin natin sila rito. Gusto ko man siyang patayin. Pero ayokong ilagay ang bata sa kamay ko. Ayokong makulong lang dahil sa katulad niyang aswang. Sa ngayon, wala pa akong konkretong plano. Bukas, pwede natin pag-usapan yan. Nagpunta na ako sa kwarto ko. Pero hindi ko magawang makatulog. Natatakot ako. Doon ko na-realize na maganda rin na hindi namin kinain ni Papa ang mga pagkain na binigay ni Aling Tonya. Malay ko ba kung anong klase ng karneng ginagamit niya sa mga luto niya. Inabot na ako ng 1:00 ng madaling araw, pero gising pa rin ako. Naramdaman ko ulit ang alinsangan na nagbigay lalo ng takot sa akin. Naalala kong sinabi ni Kuya Arman na kapag naiinitan daw ang isang tao tuwing gabi, kahit malamig ang panahon, ay merong aswang sa paligid. Maya-maya ay nakarinig ako ng magkakasunod na katok sa main door ng aming bahay. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Kuya Arman na nakatayo sa tapat ng pinto sa sala. Maging sina Papa at Tita Angela ay lumabas na rin dahil narinig din nila ang mga katok. Tuloy-tuloy ang katok hanggang sa nagsalita na si Papa. Sino yan? Ako to, Nico. Buksan mo pinto, gusto kong makausap ka. Masyado nang late, Tonya. Sa umaga na lang tayo mag-usap. Umuwi ka na sa inyo. Buksan mo pinto, Nico. Hindi ko na kayang hintayin ang mag-umaga. Umalis ka ng aswang ka. Hindi ka makakapasok rito. Isang mahabang katahimikan ang namayani matapos magsalita ni Kuya Arman. Lahat kami nagkakatinginan. Nakiramdam kami kung nandun pa si Aling Tonya sa labas o umalis na ito. Alam ko na lahat kami ay kabado at takot. Umalis na kaya siya? Nico, kumuha ka ng kutsilyo sa kusina. Titignan ko kung nasa labas pa siya. Sinunod ni Papa si Kuya Arman. Kumuha siya ng kutsilyo. 2 ang kinuha niya. Isa sa kanya at isa kay Kuya Arman. Sumenya si Kuya Arman na lumayo kami sa pinto. Hinawakan ni Tita Angela ang kamay ko. Parehas kaming nanginginig. Hinawakan ni Kuya Arman ang doorknob habang nasa likuran niya si Papa. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Wala na roon si Aling Tonya. Ngunit mula sa kung saan ay lumitaw ang isang nakakatakot na tiktik. Kinalmot nito sa mukha si Kuya Arman. Napasigaw kaming lahat ng hinablot ng tiktik si Kuya Arman. Inilipad ng ilang metro ng tiktik si Kuya Arman. At pagkatapos ay ibinagsak. Malakas na sumigaw si Kuya Arman nang mabalian siya ng isang braso dahil sa pagkakabagsak niya. Kuya! Akmang lalabas sana si Tita Angela para tulungan si Kuya Arman.
Ngunit pinigilan siya ni Papa. Diyan lang kayo. Huwag kayong lalabas. Papa, tulungan mo si Kuya! Baka mapatay siya ni Aling Tonya! Sinubukang tumayo ni Kuya Arman. Nang naglalakad na siya pabalik sa bahay, ay nakita ko sa labas ang tiktik na lumilipad sa itaas. Itinuro ko yon. At napasigaw kaming lahat nang sinugod nun muli si Kuya Arman. Sinaklit ng tiktik si Kuya Arman sa balikat. Inilipad siya ulit ng tiktik at ibinagsak. Mabuti na lang hindi na ganun kataas ang pinagbagsakan ni Kuya Arman. Ngunit nagkaroon pa rin siya ng pinsala sa pagkakabagsak niya. Sa pagkakataon na yon, ay hindi na napigilan ni Papa ang lumabas, habang patuloy ang tiktik sa paglipad paikot sa bahay namin. Tumigil ka na, Tonya. Tigilan mo ng pamilya ko. Ano bang gusto mo para tumigil ka? Biglang bumaba ang tiktik sa harapan ng bahay namin. Mabilis na bumalik ang anyo ng tiktik at naging si Aling Tonya ulit siya. Ang gusto ko lang ay mahalin mo ko, Nico. Ang tagal kong ipinaramdam sa'yo na mahal kita. Pero sa huli, mas pinili mong babaeng yan. Pero bakit kailangan mong idama yung anak ko? Dahil nagsiselos ako. Titigilan ko lang ang mga mahal mo sa buhay kung mamahalin mo ko. Hindi yan mangyayari. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Sa tingin mo ba, magugustuhan kita dahil pinatay mo ang anak namin ni Angela? Mangarap ka ng gising. Unti-unting bumakas ang galit sa mukha ni Aling Tonya. Galit itong sumigaw. Akmang magpapalit na naman siya ng anyo. Nang pumailan lang ang dalawang magkasunod na putok ng baril. Napasigaw ako sa sobrang gulat. Mula sa kung saan ay dumating ang isang lalaking kapitbahay namin na may dalang shotgun. Bumagsak sa lupa si Aling Tonya at mukha na itong naghihingalo. Narinig pala ng kapitbahay namin ang sigawan at nakita niya ang nangyari. Hindi na siya nagdalawang isip na kunin ang baril niya para tulungan kami. Tumakbo kami ni Tita Angela upang tulungan si Kuya Arman. Tumulong na rin sa amin si Papa at ang kapitbahay namin. Ipinasok namin sa bahay si Kuya Arman. Nang balikan ni na Papa at ng kapitbahay namin si Aling Tonya, ay wala na ito sa kinabagsakan nito. Pinuntahan nila ang bahay ni Aling Tonya. Sa pag-asang naroon ito, maya-maya ay bumalik si Papa na bagsak ang balikat. Nahuli niyo ba si Aling Tonya, Papa? Wala sa bahay niya. Mga anak lang niya ang nandun. Nakatakas si Tonya. Ang bilis pala niya talagang kumilos. Nakaningat lang tayong lahat na wala na siya. Diyos ko, makabalikan niya tayo. Sa tingin ko, hindi na magkakaroon ng lakas ng loob na bumalik ang aswang na yon. Paniguradong malalaman na ng ibang tao na tiktik si Tonya. Ganun ang ginawa ni na Tonya nung nalaman namin kung anong klaseng demonyo siya at ang nanay niya. Naglao sila na parang bula. Pupunta na rin ako sa barangay hall para i-report ang nangyari. May saksi na tayo na tiktik si Tonya. Kaya siguro naman papaniwalaan nila tayo. Lumipas ang ilang araw at gaya ng sinabi ni Kuya Arman, ay kumalat na sa lugar namin ang pagiging tiktik ni Aling Tonya. Yung mga anak niya ay umalis na rin sa bahay ng mga ito. Ayon sa ibang tao, ay may sumundo raw na lalaki sa mga anak ni Aling Tonya. Kahit paano ay nawala ng takot sa amin. Simula nang mawala si Aling Tonya sa aming lugar. Pero kakaibang trauma ang binigay sa amin ng nangyari. Kaunting kaluskos sa gabi ay nagigising kami. Inaakala namin si Aling Tonya yon na bumalik upang gumanti sa amin. Makalipas ang isang taon ay nagpakasal na sina Papa at Tita Angela na tinawag ko ng Mama. Sa tingin ko ay deserve niya na tawagin ko na siyang Mama dahil napatunayan niya na kahit hindi kami magkadugo ay kaya niya akong ituring na parang sarili niyang anak. Hindi nagtagal ay muling nabuntis si Mama Angela.
Nico, parang natatakot na naman ako. Baka balikan tayo ni Tonya. Hindi pa tayo sigurado kung buhay o patay na siya. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Hindi na yun babalik dito. Takot lang niya, nakuyugin siya ng mga tao. Kaya nga, Mama. Saka andito si Kuya Arman. Ang tapang-tapang niya kaya. Naalala niyo bang 2 beses siyang dinagit ni Aling Tonya? At ibinagsak pero buhay pa rin siya? Siyempre. May sapusa yata ako. Pero seryoso. Tama si Nico, Angela. Wala ka nang dapat ikatakot. Mas gusto ng mga demonyo kapag natatakot ka kasi mas lalo ka nilang tatakutin. Basta, nandito kaming lahat para protektahan ka at ang magiging anak nyo ni Nico. Pero kung gusto nyo, pwede tayong lumipat ng bahay. Ayoko rin kasi na nabubuhay tayo sa takot. Huwag na, gastos lang yan. Sige na nga, hindi na ako matatakot. Maniniwala na ako sa inyong 3 na kaya niyo akong protektahan. Sa awa ng Diyos, ay naging safe ang panganganak ni Mama Angela. Isang malusog na babaeng sanggol ang iniluwal niya. Napakasaya ko kasi natupad ang gusto ko na babae ang maging anak nila ni Papa. Nang binyagan ng baby, ay kinuha ni na Papa na ninong si Kuya Arman at yung kapitbahay namin na bumaril kay Aling Tonya. Bumalik na rin si Kuya Arman sa pamilya niya. Pero paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa amin para mangumusta. Naging tahimik at normal na ang aming buhay simula noon. Nawala ng takot namin na babalik si Aling Tonya para maghiganti. Pero kung nasan man siya, sana ay hindi na niya ginagawang pambibiktima na ginagawa niya. Sana ay manalo pa rin ang kabutihan sa puso niya at maisip niya na mali ang pumatay ng tao. Magandang araw.